Hi, Janice. Good evening po, Doc Rio. Magandang gabi sa'yo. gabi. Ano ba ang mga topics natin for tonight? So, Doc, ano pa? Pag-explain po yung ating unang magiging topic ngayon. Ang poliomyelitis, yan ang number one topic natin for tonight. Ito ay isang infeksyon na dala ng poliovirus at inaatake nito ang ating muscles na madalas ay humaantong sa permanent damage o paralysis. Kaya naman, layo ng kagawaran ng kalusugan na sugpuin ito. Doc, meron din tayong mga programa na ilulunsad para sa ating mga senior citizen at nandyan ang kagawaran ng kalusugan para tumulong sa kanilang mga programa. Kaya tumutok dahil yan ang paksa natin ngayong gabi. Ako po si Dr. Rio Magpantay. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na, Simulan na! kumonsulta na. Dahil dito, laging The Doctor is in! Marami tayong papel sa buhay. Kaibigan, asawa, breadwinner, OFW. Ngayon, may panibago tayong papel. Ang labanan ang mga epidemya mula sa ibang bansa. Kaya i-fill up ng wasto ang papel na ito at alamin ang mga sintomas. Kaya nating panatilihing ligtas ang ating bansa kung lahat tayo gagampanan ang ating papel. So, Doc, kumusta naman nanggaling kayong Dumaguete last week? Kumusta yung trip niyo doon? Napakasaya, sayang at hindi kita kasama eh. Kung kasama ka pa, lalong-lalong masaya. Ay, ganon. So, Alam next mo- time sasama na ako. Sure na sure ka dyan Sige, at Doc. sisiguraduhin ko na talagang kasama ka. Sige po. Alam mo kasi sa mga lakad na ganito, marami tayong natututuhan eh. Lalong-lalo na itong sa Dumaguete na to. Nag-launch kasi kami ng IPV, yung Inactivated Polio Vaccine. Ito kasi introduce natin sa ating mga lahat ng sulok ng Okay. Pilipinas for children para ma-prevent din natin talaga yung polio. Polio. Matagal-tagal na rin kasi polio-free ang Pilipinas at gusto nating ma-maintain ito. Kaya dapat lang maintindihan nila ano pa ba ang mga balak ng kagawaran ng kalusugan para ma-maintain natin ang polio-free Philippines. I'm sure maraming dumalo at naging successful talaga yun. Napakadami, even local chief executives, ang ating mga ahensya, lalong-lalo na yung ating mga common tao, nandun sila lahat para makinig sa kagawaran ng kalusugan. Wow, so maganda pala na naging Napakaganda. successful. Next time ha, Sige po, sasama na talaga. kailangan na kung kailangan mag-usap tayo muna bago ka makarating doon, gagawin natin. Sige po. Alam mo, Janice, bukod doon sa doon sa masaya naming launching, napakasarap din ng pagkain Ay, sa gusto ko Dumaguete. yan, Doc. Kaya dapat sasama ka palagi. Sige po, sasama Kaya na bago ako ang talaga. lahat, gusto muna nating panoorin ang ating special report straight from Dumaguete City.
Nandito po tayo ngayon sa Negros Oriental Convention Center para idaos ang IPV launch dito sa Dumaguete City. Kasama ko po ngayon ang ating butihing Undersecretary Vicente Belisario Jr. upang magbigay sa atin ng kaalaman at informasyon tungkol sa launching na to. Kumusta po? Magandang umaga at isang pagbati rin sa mga nakikinig nanonood ngayong umaga. Nandito tayo ngayon sa Dumaguete City para i-launch itong ating inactivated polio vaccine. Ito ang isang major initiative na historical na pinangungunahan ng Department of Health kasama ng ating mga partners. No? Alam niyo, ang polio ay isang sakit. No? Ito ay nagiging dahilan ng disability ng ating mga tao na nagkakaroon ng polio. Ang programang ito ay dagdag sa ating ginagawang expanded program on immunization. Gumagamit tayo ngayon sa unang pagkakataon, gumagamit tayo ng inactivated polio vaccine. Ito ay mag-ensure or magiging sigurado tayo na tayo mananatiling polio-free. Tayo raw ay polio-free na since year 2000, no? And that is reason to rejoice. Pero hindi pa tapos ang laban sapagkat ang polio ay nananatili pa rin sa ilang bansa dito sa paligid natin sa Asia, no? At ilang bayan sa Africa. Ang magagawa ng inactivated polio vaccine ay masisigurado na tayo ay mananatiling polio-free sa pangmatagalang panahon. Tungo ito sa polio eradication sa buong mundo. Tayo nagagalak sapagkat sa panahong ito, tayo ay makakasigurado na tayo patungo sa patuloy na polio-free status hindi lamang ng ating mga kabataan, no, kundi ng Pilipinas. Yusek, may nabanggit po kayong mga partners natin dito. Sino-sino po ba mga ito at gaano kahalaga ang commitment nila para makamit po natin ang tinatawag natin tuloy-tuloy na polio-free Philippines? Oo. So, hindi madali ang ating ginagawa, no, na mapanatili na polio-free ang ating bayan. Tayo ay nagagalak sapagkat may mga kasamahan tayo, no, katulad ng ating mga local government units, no, sa pangunguna ng ating mga governors, city mayors, at mga municipal mayors, kasama ang ating mga local health unit staff, no, doctor, nurse, midwife, at iba pang health workers. Kasama rin natin dito ang Rotary Club, no. Natutuwa tayo kasi sa private sector, tumutulong sa atin sa public sector na mapanatili tayo, Philippines, as polio-free. Bukod dito, kasama natin ang mga eksperto mula sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, Philippine Pediatric Society, at Philippine Foundation for Vaccination. So tayo sama-sama tungo sa pagpapanatili ang Pilipinas ay polio-free. Maraming salamat po, Yusek, sa inyong oras at sinaasahan ko na magiging napakaganda ng pagtitipong ito. Thank you very much. Thank you very much. I'm very happy that I am here with Mayor Sagarbarria, and I'm sure he's going to give me a lot of answers to my questions. Good morning po, Mayor. Good morning everyone. No? Good morning and welcome to the city of Dumaguete. It's really a pleasure na all of us here from DOH are actually enjoying our stay here in Dumaguete City. Can you please tell us why do you think Dumaguete was chosen as the area for the launching of IPV? Oh, well, we have a lot of activities here concerning our concerns concerning health concerns. So I think one of the reasons that we were really chosen was because of that reason. And if you look at it, we are in the central of the Philippines, Dumaguete City. We are part before of Region 7. Now we have our own region, Negros Island region, Region 18. So I think there is a big change in terms of our leadership because we are going to put up some regional offices here. So because maybe of that change, we were chosen to be the venue of the Department of Health polio program here in the Philippines. Okay, and as of course, as the leader of your city, what do we expect from you in terms of really continuing polio-free Philippines? Well, from the very start, no, the city of Dumaguete and the private sector have been working very hard about the polio program. And specifically with the Rotarians. I myself am a Rotarian because the Rotarians themselves have this program, the Polio Plus program. So we have been working with them for quite some time now. And now with the introduction and with the focus on the Department of Health concerning the eradication of polio, then that would be a great help for the city and of course for the country by itself. Any message for your countrymen, especially for the Dumagueteños, if that is the term? Actually, it's Dumagueteños, that is the term. Well, actually, we are very honored
that Dumaguete has been chosen as the venue of the launching of the Free Polio Philippines, and of which we have been trying our best to disseminate to everyone what we have learned or what we want to do, especially in cooperation with the private sector to eradicate polio in the country. Maraming salamat po, Mayor. It's really a pleasure talking to you. The vaccines that we are giving now is at par with private patients. Masyadong mahalaga po ito kasi ando dun yung risk of polio coming back. So, yung pong pagbabakuna is protecting our country para kung merong taga-ibang bansa na pumasok, secured na tayo. Sana po suportahan nyo ang patuloy na pagpapabakuna sa ating mga kabataan. Yan po ay para sa maganda nila at protektadong kinabukasan. Yan po, nasaksihan po natin ang matagumpay na paglo-launch ng IPV para sa Polio Free Philippines. Yan po ay nagpapatunay na sa tuwid na daan, kalusugan ay tuloy-tuloy para sa pamilyang Pinoy. Formang-forma. Asin. Original. Asin. Imported. Asin. Yan nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Piliin ang may tatak saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. Asin. Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? Asin. Isang paalala mula sa DOH. Welcome back sa The Doctor's In. Mga kasama natin ngayon para pag-usapan ang tungkol sa Walk for Life for Senior Citizens, si Ms. Tina Raimundo, ang Program Manager, Health and Wellness Program for Senior Citizen. Magandang gabi, Ms. Tina. Magandang gabi din po. Kamusta naman po yung nangyaring Walk for Life for Senior Citizen? Taong-taon po talaga, every October 1 po, sineselebrate po natin ang Walk for Life. Intended only talaga po para po sa mga senior citizens po natin, mga lola at lolo po natin yan. Sila po'y dumadalo at gagaya ng nakaraang activity po ng October 1 ay dumalo po sila, mga lola at lolo, at syempre sinasamahan din po natin sila para po sa araw po na yun. I'm sure nag-enjoy talaga sila dito sa araw na Yes, to. definitely po. Saan po galing mga participants niyo? Ang participants po natin is within the National Capital Region. Lahat po ng mga seniors, hindi naman kalahatan, pero karamihan po sa kanila po talaga dumalo yan from different cities po yan, mga senior citizens po natin. And also, mga kasama din po natin dyan, mga ibang mga department natin, government agency like DSWD, DILG, DTI, Department of Finance, mga family po yan, kasama po nila mga GSIS, SSS, so TESDA, DepEd, marami po talaga. So I'm sure kami. maraming And sumali. NGO, and mga non-government organizations din po, mga St. Vincent, mga home dami care, pala. opo, saka mga ano rin po yan, mga organizations na mga lola at lolo. Meron din po kasi silang association. FSCAP, COFAP, saka yung OSCA, syempre po yung Office of Senior Citizens po natin affairs. So more or less, mga ilan yung sumali nun? About 1,000 po siya. Wow. So, yes. sobrang saya talaga na. Yes. So, syempre, di ba mga senior citizen to, hindi naman makakalakad ng super layo. Saan ba naganap to? Tapos ano yung mga dinaanan nila? Gano'ng kalayo dinaanan? Nung nilakad nila? Sa taong pong ito, ginawa po natin yan sa Quezon Memorial Circle. Siyempre, pasalamat po kami kay Mayor Herbert Bautista na pinermit po talaga tayo to celebrate ang Walk for Life for senior citizens. So, umikot lang po kami within the circle, within the circle. outside and inside the circle ng venue po na yon. And then, may little program naginanap po din sa loob ng circle po na tinatawag po nalang greenhouse basketball court po yon. So, may a little program and
also provision po ng health services para po sa mga lola at lolo po. So, kayang-kaya naman pala nila yun. Isang circle lang naman. Kayang-kaya po. Kasi ginanap po namin alas 6 ng umaga po siya. So, medyo maganda pa rin po ang Opo. weather natin. Kahit ulan, actually po sila po, mga lola at lolo, umulan, umaraw po talaga. Game na game pa rin Nandyan talaga. po sila talaga, taon-taon po. So, bakit po ba natin naisipang ilunsad ang ganitong klaseng programa? In compliance rin po kasi meron pong Presidential Proclamation 470. It was signed 1994. And then, it's a 1 week po yan. One week. Whole week po na to, October 1 Iba-ibang to 7. programs ang nangyayari sa isang Yes araw. po. Meron po per araw na mga nagli-lead po ng ating mga activity. Like October 1, Department of Health po ang nagli-lead niyan. Nakasama po natin ng ibang ahensya at mga NGOs at people organization ng senior citizen. So sa ibang araw naman po, iba naman po ang ahensya ang nagli-lead, but kasama pa rin po tayo doon. So, mabuti naman may mga programa tayo sa mga senior citizens, Opo. syempre, di ba? So, since ang ginawa nila is walking, so syempre mahalaga na yung walking na exercise para sa Yes, ating mga yes senior citizens. po. Ano pong benefits ang makukuha nila sa paglalakad? Generally po talaga, it improves yung quality of life Yes. ng mga senior, emotional Yes. well-being po nila. And as well also, prevent din po yung mga risk factors for diseases like pagtaas ng blood pressure and also yung mga timbang. Even po tayo, dapat talaga ganun din Yes. po. Kahit hindi siguro Yes, lola at yes. lolo, gagawin din po talaga natin It's a yun. good exercise. na Yes, din kasi. syempre positive mental health. Yes. Alam po naman natin sila maramdamin minsan po o Yes. mga soft. Pero lahat naman po tayo may parting ganon. Pero it will be definitely It will have help. a good positive outlook Yes. and positive mental health sa mga lola at lolo po natin. So yan, maraming salamat po. Ano, last message na lang po natin sa ating mga viewers. Pinaka-importanting message po siguro, lalo na yung team natin po this year, igalang ang nakatatanda at ang kanilang mga karapatan. At importante rin po, palagi nating mahalin ang ating mga nakatatanda o sinasabi nating mga lola at lolo. Maraming salamat, Ms. Tina Raimundo. I'm sure naging successful ang inyong programa na Walk for Life for Senior Citizens. Samahan niyo naman kami sa probinsya ng Tandag, Surigao del Sur para makita ang Adela Cerati Memorial Medical Center, tukuyin ang kanilang programs at equipments at alamin kung bakit maaaring sabihin na ganyan dapat ang ospital. Minsang naging bahagi ng isang malaking pag-aari ng isang mayamang tao. Idinonate sa lokal na pamahalaan ang lupain na ngayon ay kinatatayuan ng Adela Cerati Memorial Medical Center. Adela Cerati Memorial Medical Center started in April 26, 1961 as a 25-bed hospital, as an emergency hospital. This was established when Surigao was divided into Surigao Sur and Surigao del Norte. In 1967, it was increased to 50 bed. Then in 1983, it was increased to 100 bed. Then, with the advent of the implementation of the local code in 1992, it became the Surigao del Sur Provincial Hospital by the LGU. Then in February 1993, it was renamed to Adela Cerati Memorial Medical Center by virtue of the RA number 7433, sponsored by the Congressman Mario Cerati. Then, in 1997, a bill was passed to renationalize Adela Cerati Memorial Medical Center, and with the virtue of Republic Act 8343, which was sponsored also by Congressman T. Our bed capacity is 200 bed, which is the allowable limit. But the implementing bed capacity is only 100. Then we have about 48 doctors in the hospital with a 200 bed, so it's almost 1:5. Bagamat hindi kalakihan ang kanilang lupain, hindi ito naging hadlang para sa mga improvements ng ospital. Increase the number of our doctors from 15 to 48. Then we have increased the trust and confidence of the community relating to the health problems, and thereby increasing also the support and partnership of the LGU
of the province pertaining to health programs. Kasabay ng pag-unlad ng ospital ay ang pagdating ng mga facilities na kanilang nagagamit upang tulungan ang kanilang mga pasyente. At syempre, ang ilang mga programa na kanilang ipinatutupad sa ospital. We have established the critical care unit of the hospital. We have a 6-bed critical care unit. Then we also have the halfway house for our MDR, which is the multi-drug resistant cases of TB, and for the IPs. So right now, we have accommodated all the pregnant evacuees in our halfway house. And we also do laparoscopic surgery. So we have a continuous trainings of our employees centered on client satisfaction. Then we also have our capability and capacity building for the employees. And also, we make use of our health education programs for our patients. At kung itatanong naman kung kamusta ang kanilang patient feedback, we get a satisfaction rate of about 90%. At syempre, patuloy ang improvement ng kanilang facilities upang mas mapabuti pa ang kanilang services. We already have the OPD building which is under construction. In that building, it will house the eye clinic and the rehabilitation center. Then we are going to improve also. We will be putting up dialysis unit in this area because based on our findings, we have some patients suffering on renal diseases. Mga imaging instruments such as CT scan, which is highly needed in this area because of our increasing cases of vehicular accidents. Unless now we can get some specialists, neurologists and neurosurgeons, we can do level 3 services in a level 1 facility. Then our employees possess the 3 C's. Compassionate, they are competent and creative. To the community, the Surigao del Sur community, we would like to invite you to our hospital. This is your hospital, not ours. So para makita naman ninyo what we have given for the people of Surigao del Sur, the services that we can offer to them. Hopefully, with that, we can help the health problems of the people of Surigao del Sur. Kaya naman maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Marami tayong papel sa buhay. Kaibigan, asawa, breadwinner, OFW. Ngayon, may panibago tayong papel. Ang labanan ang mga epidemya mula sa ibang bansa. Kaya i-fill up ng wasto ang papel na ito at alamin ang mga sintomas. Kaya nating panatilihing ligtas ang ating bansa kung lahat tayo gagampanan ang ating papel. Ilan na namang katanungan na nabigyan natin ng kasagutan ngayong gabing ito, Janice, at sigurado ako marami silang natutuhan sa atin. Kaya dapat sa ating mga magulang, dapat kumpletuhin nila ang bakuna ng kanilang mga anak para maiwasan naman silang magkaroon ng mga sakit. Eksakto! Ito na po ang huli nating episode bago ang season finale. So samahan nyo kaming muli sa susunod na Sabado para sa iba pang impormasyong medikal na inyong kailangan. Kung meron pa po kayong katanungan o karagdagang tanong o nais makipag-ugnayan sa amin, hinggil sa paksa ngayong gabi, tumawag lamang po sa 651-7800, local 2829, o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Rio Magpantay, ng Kagawaran ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Also, we would like to thank Sweet and Fit Food Supplement Powder at Biopatch Forest Sap Powder.
I would like to thank guests from Accessories and Dr. Six Farona from Skincare. Ako ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Antabayan na natin kung muli ang next episode ng The Doctor is In.